DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Huling araw tayo ngayon ng Oktubre 2024. Ngayon po ay Huwebes. Kaulo ng ating mga balita, Bagyong Leon naging super typhoon Northern at Eastern Batanes nasa ilalim ng Signal number 5. Pangulong BBM inalerto ang mga lokal na pamahalaan dahil sa super typhoon Leon. Death toll naman sa Bagyong Christine sumipa na ng 145. PNP magpapakalat ng mahigit sa 27,000 tauhan sa araw ng mga patay. DILG nagbabala sa publiko laban sa mga kriminal at mga scammer bago ang Undas 2024. Higit naman sa 178 million pesos na halaga ng frozen mackerel mula China naharang ng Bureau of Customs. Personal na inspeksyon din ni Agriculture Secretary Laurel. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, naging isa ng super typhoon ang Bagyong Leon na nagbabanta sa extreme northern Luzon. Dahil dito, nasa ilalim na ng Signal number 5 ang pinakamataas na kategorya ng babala, ang Itbayat at Basco sa Batanes. Huling namataan ang mata ng Bagyong Leon sa layong 140 kilometers east of Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin umabot ng 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna at ang pagbugso umabot naman ng 230 kilometers per hour. Kumikilos ito ng northwestward sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Nararanasan na ngayon ang bagsik ng super typhoon sa Batanes habang papalapit ito sa extreme northern Luzon. Nakataas naman ang signal number 4 sa ilang bahagi ng Batanes, signal number 3 sa eastern portion ng Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman ang nakataas sa ilang bahagi ng Babuyan Island, rest of mainland Cagayan, northern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga at Ilocos Norte. Ang mga lugar naman na nasa ilalim ng signal number 1 ay ang rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Abra, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, northern at central portion ng Pangasinan, northern at eastern portion ng Nueva Ecija, at northern at central portion ng Aurora. Ayon sa Pag-asa, mamayang gabi o bukas pa ng umaga, inaasahang nasa Batanes na ang Super Typhoon Leon at malaking posibilidad na ito'y maglandfall sa naturang lalawigan. Inaasahan namang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas pa ng madaling araw. Inalerto na ng Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan upang paghandaan ang pagtama ng Super Typhoon Leon. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbubukas ng Merck's Optimus Distribution Center sa Calamba City, Laguna. Sinabi pa ng Presidente, may panibago na namang sama ng panahon kaya dapat itong paghandaang mabuti. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, nakataas na ang signal number 5 sa northern at eastern portion ng Itbayat sa Basco, Batanes. Hindi pa tuluyang nakakabangon ang lalawigan ng Batanes mula sa pananalanta ng Bagyong Julian. Ito naman ang malungkot na pahayag ni Batanes Governor Marilu Cayco sa gitna ng panibagong pananalasa ng Bagyong Leon at ang nagdaang Bagyong Christine. Ayon sa gobernadora, lubos na ang paghihirap nila ngayon dahil tila wala silang panahon na makaahon sa kalamidad. Sunod nga ng sunod-sunod na pagtama ng matitinding bagyo sa kanilang lalawigan. Ito rin daw ang unang pagkakataong sinalanta sila ng 3 magkakasunod na bagyo sa loob lamang ng isang buwan. Napakahirap, 3 bagyo itong dumaan sa amin. First time siguro ito sa Batanes na 3 bagyo ang dumaan sa amin sa isang buwan, ngayong October po. So medyo hindi pa ho kami talaga nakakabangon doon sa Typhoon Julian. Dinaanan din kami ng Typhoon na Christine. Pero ito talagang ngayon pa lang malakas na. Kaya ako ay nag-aalala. Ngayon dumaan ako sa mga evacuation center namin. Opo. Napakarami na po. Kasi kahapon pa po kami naglilikas ng mga alam namin na kailangan na ilikas.
Umakyat na sa 145 bilang naman ng mga namatay dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 14 sa mga nasawi ay validated na. Yung 37 naman ay nawawala, 150 naman ang sugatan. Umabot naman sa mahigit 7 milyong individual ang naapektuhan ng Bagyong Christine, kabilang dito ang 700,000 individual na lumikas. Karamihan sa mga naapektuhan ng bagyo ay nasa Regions 1, 2, 3, 4, 1 o 4A, 4B, 5, 6, 8, 9, 12, Caraga, Barm at National Capital Region. Wala lang Region 7 halos kompleto. Wala din ang Region 10. Wala lang Region 7 at saka Region 10. Inalilimitahan muna ang mga biyahe patungong Visayas at Mindanao upang matutukan ang pagpapadala ng tulong sa rehiyon ng Bicol palabos na sinalanta ng Bagyong Christine. Isang memorandum sinabi niyang Eastern Visayas sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, inabisyuhan na nila ang mga lokal na pamahalaan at mga kinaukulang ahensya. Limitahan muna ang mga non-essential travel na hindi bahagi ng response operations para sa Bicol. Ayon sa Eastern Visayas RDRRMC, ito ay upang hindi maantalang biyahe ng pagpapadala ng tulong sa Bicol lalo na sa gitna ng nagkakaubusang langis sa lugar. Mula ngayong linggo, magpapatuloy nila ang naturang limitasyon ng mga biyahe hanggang makabalik sa normal ang sitwasyon sa Bicol Region. Inupaka naman ni Senator Amy Marcos ang malalang pagbaha sa Bicol Region sa kasagsagan ng Bagyong Christine sa kabila ng 130 billion. Hindi pala 132 billion pesos sa pondong inilaan ng gobyerno para sa flood control simula pa noong 2018. Sinabi ng Presidential Sister na karapatan ng publikong malaman kung saan napunta ang bilyon sa pondo dahil hindi katanggap-tanggap ang nararanasang pagkalubog sa baha ng Bicolandia. Ayon kay Senator Marcos, sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 31.94 billion ang natanggap ng Bicol ngayong taon at halos 133 billion pesos naman sa nakalipas na 6 na taon. Tumaluan niya sa 86.6 billion ang inilaan sa rehiyon sa nakalipas na 2 taon pero nalantad ang Bagyong Christine na walang sapat na infrastruktura at kawalan ng solusyon ang malalang pagbaha sa Bicol. Nananawagan din si Senator Marcos sa mga ahensya ng gobyerno, partikular na sa Department of Public Works and Highways, ipaliwanag ang estado ng mga proyekto at yaking nagagamit ang maayos ang bilyones na pondo. Sinangayunan din niya ang panawagan ng ilang kapwa mambabatas na imbestigahan ang aktual na paggamit ng pondo sa flood control na tatalakayin sa mga budget hearings sa Nobyembre. Idinin pa ni Senator Marcos na kailangang may managot sa nangyari sa Bicol at hindi lang dapat niya puro satsat ang marinig ng taong bayan. Pinag-iingat naman ni Interior and Local Government Secretary John B. Cremulyo ang publiko laban sa mga scammer at mga kriminal na nagsasamantala sa mga sementeryo ngayong panahon ng undas. Hinikayat din ito ang lahat na tutungo sa mga sementeryo, iwasan muna ang pag-inom ng alak, pagsusugal, pagpapatugtog ng malakas at anumang kaguluhan. Ayon kay Cremulyo, dapat na manatiling mapagbantay ang publiko laban sa mga masasamang loob. Kasabay nito, tiniyak din ng kalihim ang maigting na pagbabantay ng pulisya sa mga sementeryo at mga matataong lugar para mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Magpapakalat naman ang mahigit 27,000 na mga tauhan ng Philippine National Police sa nalalapit na All Saints Day at All Souls Day. Ayon kay Secretary John B. Cremulyo, ito'y para matiyak ang seguridad at tulong ng pulisya ngayong panahon ng undas. Ayon pa sa PNP, aagapay din ang Bureau of Fire Protection at ang Bureau of Jail Management and Penology para tugunan ang anumang emergency. Panawagan pa ni Cremulyo sa publiko magdoble ingat laban sa mga kriminal at mga scammer ngayong panahon ng undas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Patuloy tayo sa mga balita. In-inspeksyon naman ni Agriculture Secretary Francisco Tulorel Jr. ang ilang mga container van na puno ng frozen mackerel na iligal na inimport mula China. Kasama ang mga opisyal mula sa Bureau of Customs at Inspectorate and Enforcement Office ng DA, naksihan ng kalihim ang pagbubukas ng 3 mula sa 21 container van ng frozen mackerel na dumating sa Manila International Container Port nitong unang araw pa lamang ng Oktubre.
Nabigo ang importer na Pacific Sealand Foods Corporation na magpakita ng sanitary at phytosanitary import clearance ng idiskarga na ang tinatayang 567 tons ng mackerel sa MICP. Sa kasalukuyang presyo, ang shipment ayon po kay Secretary Laurel ay nagkakahalaga ng 178.5 million pesos. Ito dahil sa kabisado po ni Secretary Laurel ang naturang negosyo dahil sa mahabang panahong ginugol niya sa fishing industry bago pumasok sa DA noong nakalipas na taon. Ayon kay Laurel, nag-issue na ng kautusan nitong unang buwan ng taon para sa importation ng isda upang punan ang pangangailangan ng close season. Ginawa ito upang ma-monitor din ang supply sa merkado at masigurong hindi maapektuhan ng mga imported ang kita ng lokal na mga mangingisda sa panahon ng close season. Ang 3 buwang close season ng mga pangingisda ay magsisimula sa November 1 sa mga karagatan ng Palawan at November 15 naman sa Visayas Sea at Zamboanga Peninsula. Lahat ng 3 lugar na pinangingitlugan ng mga isda gaya ng mackerel at sardinas kapag close season, kaya't nababawasan din ang supply ng isda. Noong nakalipas na Abril, nagpalabas din ang kautusan si Secretary Laurel na payagan naman ang importation ng 30,000 metric tons ng isda na huhuli sa karagatan sa huling bahagi ng 2024 upang punan ang supply sa panahon ng close season. Ang mga inaangkat na isda ay kinakailangan makarating sa Pilipinas bago mag-January 15 ng susunod na taon. Ang mga inangkat na isda na darating ilang buwan bago ang close fishing season ay papayagan lamang makalabas sa merkado mula October 1. Problema nga napaaga ho ang dating. Ala pang permit. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, alam ba ninyong si Julian San Jose napiling calendar girl ng Ginebra? Pagkatapos natin sa pulutan na isda na mackerel at sardinas, dito tayo sa Alaka. Ang balita mula kay Morley Alinio. Good morning, Morley. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Super happy itong si Julian San Jose dahil ang kanyang endorsement, sunod-sunod. Pero ang pinakabongga ay ang maging calendar girl ng Ginebra San Miguel ngayong 2025. 100 years na ang Ginebra San Miguel. Pero marami ng mga artistang sikat ang naging endorser nito at naging calendar girl. Ilan dito ay sina Marian Rivera, Ann Curtis at marami pang iba. Sa loob ng 100 years ay naka 36 calendar girl na ang nasabing nakalalasing na inumin. At ito ngang si Julian San Jose ang ika-36 na calendar girl. 6 ang isinuot na napaka-sexy ni Julian San Jose. Kaya naman, doon sa press con sa Diamond Hotel ay mistulang concert niya dahil 6 na beses din siyang nagpalit ng damit habang sumasayaw at kumakanta. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Inalunsad naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang pinakabago nitong flagship infrastructure project. Kinabibilangan ito ng mga school building na ang target ay makumpleto ito sa susunod na 4 na taon. Ang target nilang makonstruct ay 1,200 na mga silid-aralan. Ito yung makarang lumagda si PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco sa memorandum circular na nagpo-formalize ang bagong collaborative undertaking ng DepEd at ng Department of Public Works and Highways. Ay Tenco, maasa sila na sa 4 na taon makapagpapatayo sila ng mahigit 1,000 silid-aralan sa ilalim ng bagong infrastruktura bilang bahagi ng kanilang pangako na tumulong sa pagtataguyod ng edukasyon sa bansa. Sinabi pa ng Tenco na ang sabing proyekto ng PAGCOR at ang kanilang mga partner agencies ay tututok muna sa mga malalayong lugar at mga pamayanan. Bukod sa mga gusaling pampaaralan, sinabi ni Tenco magtatayo din ang PAGCOR ng 200 e-training center o e-learning center
Ilalagay ito sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng mga educational institution. Ang bawat e-learning center ay magkakaroon ng 48 station ng computer. Connected ito dapat sa internet upang maging ideal hub ng mga nagsasagawa ng online research at maging ng mga nag-aaral para sa computer literacy. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na magiging malakas ang boses ng Pilipinas sa usapin ng international climate policies. Ito matapos mapili ang bansa na mag-host ng Loss and Damage Fund Board meeting sa Disyembre. Ayon sa Presidential Sister, pagkakataon din ito ng bansa upang isulong ang mga inisyatibang tutugon sa lumalalang epekto ng climate change sa buong mundo, lalo na sa mga kapwa natin na vulnerable countries. Binanggit pa ni Senator Marcos na nasa 1 hanggang 3 billion dollars ang ipinangako ng LDM sa mga mayayamang bansa na responsable sa bulto ng carbon emission. Ang nasabing halaga niya ang ipambabayad sa pinsala ng climate-related natural disasters sa mga mahirap na bansa o yung mga low-income countries. Batay sa Intergovernmental Panel on Climate Change, sinabi ni Senator Marcos na 15 beses na mas marami ang biktima ng natural disaster sa mga developing countries kaysa sa mga developed countries. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis. Pwede tayong mag-laundry day today, Kunot ka ba kapag makapit, madakit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple Stay-Away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Iginit naman ang Quad Committee ng Kamara de Representantes na dapat humarap sa paparating na pagdinig nito ang dating opisyal ng Malacanang. Tinutukoy dito ay si Ermina Muking Espino na inuugnay sa reward system ng ipatupad ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ito matapos na dumalo si Espino sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kung saan itinanggi niya ang manoy pag-iral ng cash reward scheme sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte taliwas sa naging pahayag ni retired Police Colonel Royina Garma sa pagdinig naman ng Quad Committee. Nagbabala rin si Quad Committee Co-Chair Santa Rosa Representative Don Fernandez kay Espino, maaari siyang maharap ng contempt at maiparesto kung hindi muling sisipot sa pagdinig ng panel na nakatakda naman sa November 6. Espino ay tinukoy ni Garma na dati ring General Manager ng Philippine Child Statistics Office na staff ni Senator Christopher Bongo sa Davao City Government at sinasabing nangasiwa sa reward money para sa mga pulis na makapapatay sa mga drug suspect. Una rito ay naglabas ng show cause order ang Quad Committee laban kay Espino at 5 iba pa matapos na hindi dumalo sa pagdinig. Inatasan din ng joint panel si Espino na ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt kaugnay na hindi pagdalo sa pagdinig noong October 22 sa kabila ng imbitasyon. Tahas ang sinabi naman ng isang kongresista mula sa Maynila na hindi isang bayani o Diyos ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at iginiit na wala itong kapangyarihan upang i-absuelto ang mga tiwaling pulis na sangkot sa extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang kampanya kontra illegal drugs. Ayon kay Congressman Rolando Valeriano, miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability, hindi bayani o Diyos at hindi rin siya ang batas. Sinabi pa ni Valeriano, dapat na ipairalin ang batas at papanagutin ang mga may sala. Naman ay principal, conspirator, accomplice o accessory sa krimen. Sinabi pa ni Congressman Valeriano, grandstanding o pagpapabida lamang ang ginawa ni Duterte ng akuyan niyang responsibilidad sa mga krimen na nagawa ng mga pulis na sumunod sa utos na udyukan naman laban ang mga suspect upang mapatay ang mga ito. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dahil yan sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, sabay gumamit kayo ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap
Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Disaster Response Report at pinaigting pa ng Philippine Army sa Eastern Visayas para sa mga biktima ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Pinaigting pa ng Philippine Army Disaster Response at Recovery Efforts para sa mga biktima ng Bagyo Christine. Ito ang sinabi ni 8th Infantry Division ng Philippine Army spokesperson Captain Jefferson Mariano sa Sang Panayam. Pagkatapos ng relief operation sa Eastern Visayas, pumuntang kanilang team sa Bicol Region at recognized sa local government units sa Camarines Sur para mag-distribute ng relief supplies. Noon na dito nakapagbigay ng mga sundalo ng 1,400 na mga food packs, 1,400 na mga boxes na mainom na tubig, 1,000 na boxes naman ng biskwit sa barangay Minalabak, 5 watercraft nag-deliver ng food packs sa sitio Inginan at barangay Bagumbong. Ipapatuloy ito ng Philippine Army sa panguna ni Acting Commander Brigadier General Perfecto Peña Redondo. Mula dito sa DYV Lacson Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Bataan PNP handa na sa Undas 2024. Detalye naman ang balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Handang-handa na ang Bataan Police Provincial Office, PPO, para sa paggunita ng Undas All Saints Day at All Souls Day upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng publiko. Ayon sa Bataan PPO kay Major Dennis Duran, nagsimula na silang mag-deploy ng 342 na police personnel simula pa noong October 25 kasama ang 1,092 na force multiplier upang makatulong sa seguridad. Bilang bahagi ng kanilang seguridad, nagtayo ng 59 na police assistant desk sa iba't ibang estratehikong lugar ng 11 bayan at 1 lungsod ng lalawigan. Ang mga desk na ito ay itinalaga sa mga pangunahing lugar na inaasahang dadagsain ng publiko tulad ng mga sementeryo at terminal. Dagdag pa ng Bataan PPO, layunin nitong maging mas mabilis at maayos ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga bumibisita at ng publiko. Inaasahan ng Bataan PNP na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay magiging mapayapa at maayos ang paggunita ng Undas ngayong taon 2024. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! 18,000. 18 ba? Hindi, 19 na. 19,000. 19,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang tunog! Ayan ha. Hindi ho yan tabo. Hindi rin palanggana, hindi rin balde. Na ginagamit ninyo habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap pa. Basta isang yan, bagay na makikita ho sa bahay, sa kwarto in particular, nakikita din yan sa mga opisina. Ayan, puntahan ho ninyo yung logo ng Ongkomedrono. Makikita ho ninyo doon yung figure na bahagi po ng kanyang responsibilidad, yung item na yan. Ayan, ha? Pero yung pangalawang item, belt. Belt, may bakal. Tapos merong hindi bakal. Anong ginawa doon sa belt at saka anong ginawa doon sa pangalawang item, ayan pong yung huhulaan. Ang nyo pong mga sagot, ipapadala nyo siyempre sa ating pong text line 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number at kung kayo po isasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? So, para ho sa mga suki natin, sagot na. At malay nyo, madali nyo, 19,000. Pag hindi pa rin ito napanalunan ngayong araw na ito, 20,000 na yan bukas. Magandang umaga, Pilipinas! Awayan sa lupa, nagresulta na matinding barilan sa barangay Kilangan, Pagalungan, Maguindanao Sur. Mahigit 10 ang naitalang patay. Lupit naman itong trahedyan to. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makota, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nagpapatuloy ang tensyon sa barangay Gagadanan, Kilangan, Pagalungan, Maguindanao del Sur matapos ang palitan ng putok mula sa dalawang grupo na ayon sa military ay agawan sa lupa ang pinag-ugatan. Sa impormasyon mula sa Pagalungan Police Office, patuloy ang tensyon sa area makaraang may mga naitalang patay at sugatan mula sa dalawang panig. Habang patuloy naman ang paglikas ng mga residente palabas mula sa nasabing sityo.
Sa report mula sa 90th IB ng Philippine Army, may ugnayan na sila sa MILF, CCCH upang pumagitna sa gulo. Ang involved sa barilan ay pawang miyembro ng BF-MILF na kinilalang sina Ikot Ahmad Dandua at Alonto Sultan na parehong kiniklaim ang pag-aari sa lupain sa lugar. Nabatid mula kay Pagalungan Mayor Datu Salik Mama Sabulod na una nang inayos ang dalawang panig. Maayos na nag-usap ang nabanggit ng mga personalidad sa presensya ng 90th IB Philippine Army. Matapos ang pag-usap, inihatid pa ng military sa lugar ang dalawang panig. Ilang saglit lang pagtalikod ng military, bandang 1:00 ng hapon. Kahapon, kapwa nagbarila na ang dalawang panig. Patuloy pa natin kinukumpirma ang bilang ng mga napatay na umano'y umabot na sa mahigit 10. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sokran June. Itong hirap po dito sa mga ganitong klase ho ng away dyan ho ng mga clan, ano ha? 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga, isinusulong naman ni Senator Amy Marcos ang pagpapalakas ng turismo sa Mindanao kabilang ang Zamboanga City. Ayon sa presidential sister, malaking potensyal ng Zamboanga City pero hindi ito makita ng mga turista dahil sa stigma ng terorismo, krimen at karahasan. Sinabi pa ni Senator Amy na matagal nang walang pambobomba sa Zamboanga, ngunit natatakot pa rin ang mga tao at binansagan pa itong mapanganib na lugar. Batay sa datos ng Department of Tourism noong 2022, 1.2% lamang niya ng mga travelers sa Mindanao ang mga dayuhan habang ang nalalabi ay mga domestic travelers. Hinimok din ni Senator Marcos ang gobyerno na magkaroon ng kolektibong pagkilos upang mabura ang pangit na imahe sa buong rehiyon gaya ng sanib-puwersang inisyatiba ng iba't ibang ahensya. Idiniin para mababatas sa kumpara sa mga nakalipas na dekada, umigi na ang kapayapaan at seguridad sa mga lugar ng Mindanao at handa ang mga ito na tumanggap ng domestic at mga international tourists. Naku, sinabi po yan, Senator Amy, lalong-lalo na ang North Cotabato. Maganda umaga, Pilipinas! Pasok sa listahan ng 2024 World Top 2% Scientists ng Stanford University ang 26 na Pilipino. Napiling maisama sa listahan ang mga nasabing Pilipino sa pamamagitan ng C-Score metric na binuo ng isang statistician mula sa naturang universidad. Kabilang sa mga Filipino scientists na napabilang sa listahan, ang national scientist na si Carmencita Padilla at Bienvenido Juliano, NASA academicians na sina Jose Cruz Jr., Antonio Miguel Danza, Glenn Gregorio, Georgine Primavera, Raymond Gerald Tan at Alan Bernardo. Kasama rin sa listahan sina John Jamir Benson Aruta, Kathleen Abizo, Jail Cornelio, Alonso Gabriel, Mary Ann Lansang, Mary Carmela Lapitan, Paul Gideon Lasco, Landon Ocampo, Arlanda Aliesus Tantenco at Aristotle Obando at iba pa. Congratulations! Magagaling na naman ho talaga ang mga Pilipino eh. 'Di ba? Saan mang aspeto mo isa lang 'yan, ano ha? Magagaling po ang mga Filipino scientists. Kunin namang sinusulong ni Senator Loren Legarda ang gender equality at pamumuno ng mga kababaihan upang mas maging inklusibo, makatao, mapayapa at matatag ang mundo. Sa kanyang talumpati sa isang parliamentary roundtable sa International Conference on Women, Peace and Security sa Pasay, itinampok ng senadora ang mahalagang papel ng mga mababata sa mga pagbabago ito. Sa pagdiriwang na ika-25 anibersaryo ng pagkakapasa ng UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, magsisilbing host ang Pilipinas sa isang International Conference on Women, Peace and Security sa PICC. At naging posible lamang daw po ito dahil sa suporta ng senadora. Ang resolusyon ay pinasa noong October 20 o noong taong 2000, October 2000, ay nagpatibay din sa mahalagang papel ng kababaihan sa pag-iwas at pagsasaayos ng mga sigalot, pakikipagnegosasyon sa kapayapaan, pati ng humanitarian response at post-conflict reconstruction. Binigyang kahalagahan din ng senadora ang partisipasyon ng lahat sa pagpapanatili ng peace and security. Dahil sa may 70 ministro at 158 mambabatas sa opisyal ang pamahalaan na nagkumpirma na pupunta sa Pilipinas, nagpahayag ng pag-asa si Senator Legarda na may susulong ng mga mababatas ang inisyatibong Women, Peace and Security o WPS at maalis ang balakid sa pagbuo ng isang
mas ligtas na lipunan para sa hinaharap. Kilala si Ligarda sa pagsusulong ng mahalagang batas na magpapaangat sa karapatan ng mga kababaihan tulad na lamang ng Anti-Trafficking in Persons Act, Magna Carta on Women at Anti-Violence Against Women and Children Act na napagtibay sa nakalipas na Kongreso. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:32, mga kaipoy, may mga importanteng lakad. Huwag kalimutan, magmaon po ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge, bathing, and cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. SUV inararo ang 7 sasakyan sa Malasiki, Pangasinan. Pero isang patay, isa naman ang kritikal. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Nagwala at nakasagasa ng 7 sasakyan na kinabibilangan ng 3 tricycle, 3 motorsiklo at 1 van ang SUV na minamaniho ni Rodrigo Quinson, 76 anyos at residente ng Barangay Pakuan, Malasiki. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Palaylay, alas 12 ng tanghali na maganap ang aksidente sa National Highway sa Barangay Poblasyon, kung saan bigla na lamang humarurot ang SUV na nagresulta ng pagkabangga nito sa mga sasakyan sa kanyang harapan hanggang sa bumangga ito sa gate ng isang bahay. Unang nabangga ang tricycle na minamaneho ni John Rosal, 42 anyos, sa kayang pasaherong si Marian May Cantal, 20 years old, kapwa residente ng Barangay Lukib. Sa investigasyon, unang nabangga ang tricycle na minamaneho ni Rosal at tumilapon ito dahilan ng agad nitong pagkamatay, habang malubang sugat naman ang tinamo ng kanyang pasahero na inoobserbahan pa ngayon sa ospital at stable na ang lagay ng 6 na driver ng nabanggang mga sasakyan. Pinalalagay ng mga investigador na nataranta itong sukison na sa halip ng apakan ay preno, accelerator o silinyador ang kanyang natapakan, kaya nagwald ang kanyang sasakyan. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Malasiki Police Station ang SUV driver at naharap sa kaukulang kaso. Ito si Freddy Pajardo, RH30, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy Pajardo. Naku, kaya kinakailangan pagka nagmamaneho, laging on the alert. Hindi ho nagpapanik, lalong-lalo na ngayon, long weekend. Update ho ngayon ang pasok sa eskwela at trabaho sa gobyerno. Kaya marami bumiyahin na. Hindi na hininday yung update. Pinaluduhan naman ni dating Malabon Mayor Antolin Lenlen Oreta ang pagpapalawak ng gobyerno sa programa laban sa kagutuman sa pamamagitan ng pinaraming sangkot na ahensya at international organization. At tinutukoy ni Oreta ay ang nilagdaan ng Pangulong BBM na Joint Memorandum Circular para sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, kung saan bumuo ang gobyerno ng koalisyon ng 34 na international agency at international organizations na naglalayong isulong ang Zero Hunger. Umaasa naman ang long-time public servant na magiging sentro ng programa ang mga liblib na lugar kung saan marami ang mga bansot at malnourished na mga bata dahil sa kawalan ng masustansyang pagkain. Batay sa 2021 World Bank Studies, sinabi ni Oreta na pang-5 ang Pilipinas sa mga bansa sa East Asia at Pacific na may pinakamataas na prevalence ng stunting o pagkabansot at pang-10 sa buong mundo sa dami ng mga batang kapos sa height. Kaya kung konti nagiging basketball player Nananawagan naman ang dating Mayor ng Malabon na isama sa prioridad ng programa ang Bangsamoro Region, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Sorsogon dahil ang mga ito niya ay may stunting level na lagpas sa 40% ng kanilang populasyon. Idinin pa ni Oreta na nangangailangan ng kagyat na tugon ng malnutrisyon sa bansa dahil 75 bata niya ang namamatay kada taon ayon sa United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF. All set na ang Manila North Cemetery sa pagdagsa ng publiko sa nalalapit na undas ngayong taon. Ito naman ang tiniyak ni Manila Mayor Hanny Lacuna Pangan sa kanyang sinagawang inspeksyon sa pag-iikot sa mga sementeryo.
Ayon kay Mayor Lacuna, nasa 1.5 milyon, ganun karami, ang inaasahan nilang magtutungo sa nasabing sementeryo ngayong taon. Nakadeploy na rin na niya ang nasa 400 mga pulis sa lugar para magbantay sa seguridad. Pagtitiyak pa ni Mayor Hani Lacuna, malinis at handang-handa ng mga ito para sa mga dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao hanggang sa November 3. Maganda umaga, Pilipinas! Ito may humabol pa. Karambola ng motorsiklo at container van at truck. Isa naman ang patay, isang sugatan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat na Romy. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang nangyaring karambola ng isang motorsiklo at dalawang container van at truck sa Cannon Road, Camp 7, Baguio City na kumitil sa buhay ng isang individual at kinasugat ng isa pa na kilala. Ang nasawing motorcycle rider na si Kervin Palan Nicolas na residente sa Tayac, Rosario, La Union at nasugatan naman ang back rider nitong si Homer Cabigat Tag-Ad, 20 anyos at nakatira sa Luacan Access Road, Baguio City. Ayon sa report na wala numano ng kontrol ang rider ng motorsiklo na umantong sa pagtawid nito sa kabilang kalsada at bumangga sa isang container van at tuloy-tuloy na bumangga pa rin sa isang container truck na sanhi na pagsemprang ng dalawang sasakyan ng naturang motorsiklo. Kagad din sinugod ng mga nag-responding rescue team ang mga biktima sa Baguio General Hospital and Medical Center, subalit binawi ng buhay si Kervin Nicolas habang ito ay ginagamot. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Romy Josegina. 39 na makalipas ang alas 4, nasungkit naman ni Senator Lito Lapid ang ika-2 peso ng latest survey ng SWS. Isinagawa ito noong September 29, nasa pagitan ng September 24 hanggang 29. Ilang araw bago ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa 2025 elections. Sa nasabing survey, nakapagtala si Lapid ng 33% ng mga respondents sa buong bansa. Sa National Capital Region, nakakuha si Senator Lapid ng 31%, sa Luzon 29%, sa Visayas naman 34%, at sa Mindanao 40% ang kabuuang mga respondents. Ang survey ay kinomisyon ng LPGMA Party List. Patuloy ang paglakas ni Lapid sa survey dahil sa walang tigil na paglilibot, paghatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad at mga nangangailangan. Siyempre, natuwa naman si Senator Lapid sa resulta ng survey. Nagpapasalamat ito sa mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa kanya. Lumobo pa ng halos 16 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Setyembre. Batay sa inilabas na datos ng Bureau of Treasury, may kabuuan ng 15.89 trillion pesos ang pagkakautang ng Pilipinas o 2.2% na mas mataas sa 15.5 trillion na naitala nitong Agosto lamang. Mas mataas din ito ng 1 trilyon mula sa higit 14 trillion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunpaman, iginiit pa rin ng Bureau of Treasury na manageable pa naman ang naturang halaga ng ating pagkakautang. Una rito, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto, posibleng umakyat pa sa 20 trilyon ang utang ng Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa kabila nito, tiwala naman si Recto na matatapatan naman ng ating mga ng ating economic growth. Ang mga posibleng pag-utang at inaasahan niya ang 37 trillion pesos na paglaki ng ekonomiya sa 2028. Sa dami ba naman ng AX at mga ayuda eh. Ay, nako. Daming kumikita sa mga ayuda na yan. Diba? Sabi ng iba, magkano dapat? 5,000. Nakakarating sa kanila, 2,500. Diba? 2. Saan punta yung iba? Ay, nako. Kaya daming tamad eh. Dami ng ayuda na ibibigay sa kanila eh. Kasong rape at acts of lasciviousness na kinasasangkutan ng mga kilalang artista dumarami. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Umuusad na ang kasong rape through sexual assault at acts of lasciviousness na isinampa ni Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Umakyat na ang kasong ito at naglabas ng statement ang abogado ni Nones at Cruz na wala pa silang natatanggap na resolution kaya babasahin daw muna niya ito bago siya magbigay ng statement. Wala ring statement na ibinigay ang kampo ni Sandro pero nagpost ang aktor sa kanyang Facebook account na kung saan ay inirepost nito ang news kaugnay sa kasong ito at ang sabi lang niya ang quote, "From pain to purpose, God's guidance lights the way. Survivor not victim. Thank you Lord so much." At ang ama naman itong si Nino Mulak ay nag-post din sa kanyang Facebook account ng God is good. Nangako naman si Atty. Maggie Abraham Garduque, ang abogado ni Jojo Nones at Richard Cruz na magbibigay sila ng statement ngayong araw na ito. Samantala, nag-file na rin ang NBI at ang researcher ng TV5 ng kasong acts of lasciviousness laban sa news executive na si Cliff Ginko. At kahapon din ay panibagong kaso na naman ang susubaybayan natin dahil nag-file naman itong si Rita Daniela ng kasong acts of lasciviousness laban kay Archie Alimanya dahil sa umano'y pambabastos na ginawa sa kanya nang dumalo sila sa Thanksgiving party na ibinigay ni Bea Alonso. Hindi pa naglabas ng statement si Archie Alimanya kaugnay dito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga taga-Talisay, Batangas. Pero mukhang hindi kagandahan dahil sabi po ni Mayor Seni Mendoza, malakas ang ulan sa Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo, Mayor Seni. Ingat po kayo dyan at sa ating mga kababayan dyan po sa Batangas. Magandang umaga, Pilipinas! Pero hindi dahil sa malakas ang ulan, hindi na natin babatiin ang mga nagdiriwang ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Marami yung nagdiriwang ng birthday pero meron pong isang special time babatiin na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Ang tinutukoy po natin ay ang tumutugon sa pangalang Gabi Palmones. Happy birthday, Gab, ang aking travel buddy. Happy birthday, Gabi. Yan, nag-aaral. Kita ho naman ninyo. Para nyo ako nakita ng bata ako nung mga college days ko. Ayan, si Gabi. Happy birthday, Gab. Nanonood dyan ngayon. Tsaka doon sa mga suki natin all over the world na nanonood ngayon. Magandang umaga. Ay, meron pang isang ka-birthday niya, pogi din. Si Ka Eduardo Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ka Eduardo, happy birthday. At aram namin marami pa ho kayong misyon na dapat na tuparin. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na rin, congratulations sa long-deserving promotion ni Police Brigadier General Marlo Alzate at Police Brigadier General Edwin Quilate. Mula po sa mga batang San Miguel, retired Police Major General Charles Calima at General James Brillantes. Congratulations sa mga bagong promote. Magandang umaga, Pilipinas! Patiin na rin natin yung mga suki natin all over the world sa ating pong mga kababayan dyan po sa Japan, Ohio gozaimasu, sa mga suki natin sa Taipei, Taiwan, sa mga Middle East OFWs, Kumusta na ho kayo? Ingat ho kayo, At syempre sa mga kababayan natin dyan sa Estados Unidos, sa Canada, sa Europa, ingat po kayo, Magandang umaga po sa Midnight Singers na talagang abalang-abalang ngayon sa kanila pong ginagawang paghahanda dahil may panibagong round sila ng performance dyan po sa Las Vegas, Nevada. Di ba, Tito Manny? Sir Manny, si Tita Cora, si Sir Art, si Tita Linda, ang kanilang poging lead vocalist na si Jun Yambao. Mga tigasin ho yan, tigasin, tigaluto, tigalaba. Mga Canadian daw sila sabi ni Tita Lloyds, Canadian. Luto ka na dyan. Luto ka na dyan. Saing ka na dyan. Hugas ka na dyan. Mga Canadian ho sila. Magandang umaga, Pilipinas! Doon sa mga puwi ng Pilipinas, magbaon ho kayo ng pambili.
Huwag na magdadala ng pasalubong na imported na tsokolate. Meron hong mas masarap dito. Tangerine chocolate. Produkto po yan ng mga magniniyog at mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Ano ha? Pagkatapos, itinanim po sa ilalim po ng mga nyugan para ho magkaroon sila ng dekalidad na cacao beans. Ano ha? Matindi ho yung mga nagsusupervise sa tumutulong sa kanila, di ba? Jackson Dique. Oo, isa ho ito sa mga cacao magnate dyan po sa Mindanao. Nung dumami na po yung kanilang na-harvest, ipinaprocess na ho yan para maging tangerine chocolate. Tapos may mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka, ng mga magniniyog. Ano ha? Kaya check po ninyo yung 10 variants na available ng tangerine chocolate. Available nga po sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito po ipinagmamalaki nilang 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan din po yan ng Department of Science and Technology at ng Department of Trade and Industry. Kaya ganyan po kabongga yung pong presentation niya. Tangerine chocolate, tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Ginawara naman ng Supportive Legislature Award si Senator Bongo sa Cooperative Development Authority Gawad Parangal Awards sa Crown Plaza Galleria dito po sa Quezon City. Ito bilang pagkilala sa suporta ni Senator Go sa mga kooperatiba mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Senator Go, meron man o walang award, magtatrabaho siya ng abot ng kanyang makakaya dahil bison niya ang magserbisyo sa bawat Pilipino. Binigyan din pa ni Senator Go ang kahalagahan ng kooperatiba bilang mahalagang haligi ng ating ekonomiya na makatutulong sa pagpapaangat ng buhay ng bawat Pilipino. Iginit din ni Senator Go ang co-author ng Republic Act 10502 o National Cooperative Month Act ang kahalagahan ng Oktubre bilang buwan para i-celebrate ang impact o kontribusyon ng mga kooperatiba sa mga komunidad at sa buong bansa. Kumpiyansa naman si Presidential Communication Office Secretary Cesar Chavez sa magiging katuwang ng gobyerno ang National Press Club upang malabanan ang fake news. Ito ang sinabi ng kalihim sa selebrasyon ng 72nd anniversary ng National Press Club. Ginanap ito sa Intramuros, Maynila. Ayon kay Dr. Cesar Chavez, sa loob ng maraming taon, naging matatag ang NPC at napatunayan ng mga miyembro at mga opisyal nito ang kanilang integridad at pagiging totoo sa kabila ng mga hamon. But the media has the crucial responsibility to amplify the calls to evacuate, keep our people well informed, and most importantly, assure them that aid is coming. On the other hand, we are facing a flood of fake news. In this age of mass disinformation, we must be vanguard of the truth against the hordes of trolls and purveyors of lies and fake news. I have no doubt that the National Press Club is equal to challenge. For 72 years, you have tended to the flame of Philippine journalism. I am assured that you will keep it burning for the years to come. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:50 ang oras sa buong kapuluan, oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, mas maganda rin na 2 kapsula, 1 oras bago matulog para ma-achieve natin ang full benefits. But anytime po pwede ho tayo mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Yung ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po inaral ng mga dalubhasa sa Japan. At ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ganyan ho siya ka-potent na. Kaya pagpasok po ng postbiotic o ng ultabayo sa ating katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. Habang tayo natutulog, itinataboy po nito yung mga toxins na pumasok sa ating katawan. Kaya pinalalakas nito ang ating immunity laban po sa iba't ibang mga sakit. Na-achieve na natin ang magandang tulog. Umabot tayo doon sa level 4 ng tulog. Ano ha? Lumalakas ang ating katawan at kinabukasan, pagka magandang tulog, may gandang gising. Pag magandang gising, maganda ang disposisyon. Para bang paghanap mo ng salamin kinabukasan, Ivan, ang pogi mo ngayon. Diba? Sasabihin naman yung Ivan, since birth. Siyempre, konting yabang. Ang ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Ventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Dito natin ang 0917-110-6580.
anything under the sun na gusto nyo ninyong itanong ay kinalaman sa kalusugan, pwede ho nating itanong dyan. Available din po yan sa Lazada at Shopee, sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at nire-recommenda ng mga doktor. Pero ang ating paalala, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Welcome naman sa Komando ng Party List ang inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema para pigilin ang halos 90 billion pesos na lipat pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, Chairman Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee ng Komando ng Party List, aantabayan na nila kung maglalabas din ang Korte Suprema ng status quo ante order upang magamit ang nasabing pondo para sa pangangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung pong mga kumadrona na hanggang ngayon hindi pa nababayaran ng PhilHealth. Ito'y lalo't nag-aabang din niya maraming kumadrona kung kailan mababayaran ng health insurer ang kanilang mga claim para sa kanilang mga birthing centers. Una nang binunyag ng Komadrona Party List na maraming mga midwives ang may claim sa maternity care package at newborn care benefit ng PhilHealth dahil sa iba't ibang mga issue. Umaasa din si Santos na tatalima ang PhilHealth sa naging desisyon ng katasasang hukuman at hindi babalik sa Treasury ang natitirang 29.9 billion pesos na hawak pa nila. Kabilang sa naghain ng petisyon laban sa lipat pondo, ang Philippine Medical Association, ang One Sambayan Coalition sa pangunguna ni retired Supreme Court Assistant Justice Antonio Carpio. Ang Komadrona Party List ay binubuo naman ng mga frontline health worker gaya ng komadrona, nurse, pharmacist, mga doktor, mga researcher at iba pang mga profesional at mga stakeholder na nais garantiyahing makakarating sa mga malalayo at liblib na lugar ang basic health services. Umaga, Pilipinas! Inihinging subsidy ng PhilHealth para naman sa susunod na taon, bubususin ang gusto ng Senado. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpaas, RS28. Raymond, good morning. Tiyak na dadaan sa matinding debate ang hinihinging subsidy ng PhilHealth para sa susunod na taon. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito na siyang nasa likod ng Universal Healthcare Law o UHC, kasunod ng pag-TRO ng Korte Suprema sa paglilipat ng halos 90 billion pesos na unutilized funds ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Ejercito, paano nila bigyan ng subsidy ang PhilHealth kung hindi naman nila ginagamit para sa mga nangailangan at idideklarang savings? 76 billion pesos ang hinihinging subsidy ng PhilHealth para sa susunod na taon. Inamin ng senador na frustrated ito sa PhilHealth dahil sa kapalpakan nito sa implementasyon ng Universal Healthcare Law. Pang-5 taon na ito na ipinatutupad kaya dapat ay nararamdaman na ng ating mga kababayan. Kaya lang ay napakababa pa rin ang coverage ng PhilHealth. Ang masaklap ay magdeklara pa ng savings sa halip na tulungan ng mga nangangailangan. Narito si Senador J.B. Ejercito. But now, parang they will be asking for subsidy. They will declare that there is excess. Parang hindi consistent di ba? Ba't ka pahingi ng subsidy, magde-declare ka, tapos hindi mo gagamitin for the implementation of Universal Healthcare Act. So, they really have a lot of explaining to do. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. 55 na makalipas ang alas 4 ng umaga, nilinaw naman ni Senator Christopher Bongo ang kanyang pahayag mula sa kumakalat na video sa social media kaugnay ng reward system ng mga pulis. Paliwanag ni Senator Go, out of context ang video clip at hindi tungkol sa reward system sa war on drugs ang kanyang sinabi roon, kundi tungkol sa pagtugis ng ninja kapsa o yung mga tiwaling pulis. Sa kumaalaalaan niya noong 2019, inimbestigahan ng Senado ang mga ninja cops, yung mga nagre-recycle ho ng illegal drugs. At galit na galit ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ito dahil dinoble na nga ang kanilang sahod pero nagluluko pa rin. Ito ang tinutukoy niya sa video clip na reward upang matugis ang mga tiwaling pulis alinsunod sa direktiba ng Pangulong Digong. Depensa pa ng Senador, kailanman hindi iniutos ng dating Pangulong Duterte ang pumatay sa mga inosente.
Lalo pang dumami ang krimen sa bansa sa pagpapatupad ng War on Drug campaign at extrajudicial killings sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang naging tugon ni House Quad Committee Co-Chair Dan Fernandez ng Laguna at lead chairman na si Robert H. Barbers ng Surigao del Norte sa sinabi ng dating Pangulo na mas maraming krimen ngayon kumpara noong panahon ng kanyang pamumuno. Ayon kay Fernandez, ang chair ng House Committee on Public Order and Safety, ang mga opisyal na datos mula sa Philippine National Police ay hindi tumutugma sa mga sinasabi ng dating Pangulo. Ayon pa sa ulat ng PNP, sinabi ni Fernandez, ang mga index crimes mula Hulyo 1 ng 2022 hanggang July 28 ng 2024 ay nagsasabing umabot lamang ng 83,059 kumpara ito sa 217,813 na naitala noong panahon sa unang 2 taon termino ng dating Pangulo o mula 2016 hanggang 2018. Mas mababa pa nga daw ito ng 61.87%. Sinabi naman ni Barbers, ang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, inuulat din ng PNP ang mga nakumpiskang droga na nagkakahalaga ng 35.6 billion pesos at pagkakaaresto ng 122,000 na mga suspect na may kasong may kinalaman sa droga. Sinabi ni Barbers na ang marahas na gera kontra illegal drugs ng Duterte administration ay nagdulot ng mas maraming krimen. 1.7 million pesos ng illegal drug nasa batawan sa Davao Checkpoint. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. Ang buntag ni Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, nasabat na matauhan ng Task Force Davao at Turil Police Station ang Shabu na nagkakalaga ng 1,744,880 pesos bandang alas 9:45 ng gabi, Oktubre 29, 2024 sa TF Davao Checkpoint sa Barangay Sirawan, Turil District, Davao City. Nakilala ang dalawang narestong suspek na sina alias J, 38 anyos at alias Nurhani, 23 anyos kung saan na-recover mula sa kanila ang 256.6 grams sa hinihinalang Shabu. Batay sa report, sakay ang dalawang suspek sa isang kotse na papasok sana sa Davao City galing Cotabato City. Ngunit pagsapit nila sa lugar na mag-inspeksyon na ang personay ng TF Davao, nadiskubrihan nila ang iligal na droga sa loob ng sasakyan. Sa ngayon, nakakulong na ang dalawang suspek sa Turil Police Station para sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Colonel Darin Cumia, Commander ng Task Force Davao, ang pagsisikap ng mga security forces sa Sirawan Checkpoint para sa kanilang pagbabantay sa screen na mga individual at sasakyang papasok sa lungsod. Binigyan din niya ang kahalaga na mahigpit na pagkontrol sa hangganan sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga residente ng Davao City. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat mo, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Para ho doon sa mga naghahanap na magandang investment opportunity pagkatapos flood-free po ang kanyong titirhan. Sabi ho ni Maluk Cabral, subukan ho ninyo ang proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Pampanga. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at saka sa Mira. Meron din po yung si Vera Prestige. Yan na po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama pa mismo City Hall. Nandun din po ang palengke, eskwelahan, simbahan, at iba pang mga kinakailangan po ninyo para sa isang township. Napakalapit lamang din po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa ho kayo bibili, pagka kayo'y maswerte, bago ng bahay mo sa Disyembre, bago pa ang kotse mo sa Pasko, may parapol pong libreng kotse sa mga hahabol na bibili hanggang Disyembre. Oras sa buong kapuluan, 5:01. Maganda umaga, Pilipinas! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group.
Aba, para ho sa mga traffic enforcer ng Pasig City na nakatutok sa atin ngayon, darating po sa mga pogi at mababait na mga traffic enforcer ng Pasig City, lalo na sila Israel Mata at Bolis Christian. Magandang umaga sa inyo, ha? Kaganyang bumangon, ano, ha? Binabati kayo ni Attorney Sheila Edubas. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon bisperas unang undas. Diba? Although marami ho sa atin hindi pa nakaka-move on dahil po sa pagyaon ng ating mahal sa buhay. Ano, ha? Alam ba ninyo na isa ho sa mga mahalagang aspeto ng pag-move on, ano, ha? Siyempre, bukod ho sa acceptance, ano, ho? Pag siguro natin na matatag ang ating immune system, ha? Sa mga panahon na tayo po nagdadalamhati. Kasi po, kadalasan pala, nagkakaroon tayo ng iba't ibang physical vulnerability kapag tayo po ay under grip o yung malungkot ho tayo. Pero ang kailanman ay hindi nalungkot dahil laging masaya. Positive ang disposition sa buhay. Kasama natin ngayon si Brian Posada. Sir Brian, magandang umaga sa iyo. Kumusta ka na? Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig natin sa DZRH. Marunong ka bang magalit? Hindi. Oo naman, lalo na pag may mga sitwasyon na it doesn't fall within your expectation. Nagsiseryoso naman ako paminsan-minsan, nagagalit din naman ako. Never ka namin nakita na nagalit eh. Lagi kang nakangiti, di ba? Lagi para masayahin ka. Epekto ba yun ng ultrabayo? Laging kompleto sa laging malalim yung tulog. So laging energized, kaya parang pagka umaga, medyo naman. Dati medyo dati mas mabilis mainitin ulo ko pagka kulang sa tulog. Yung mababaw, talaga naman. Apektado kasi yung cognitive natin. Teka muna, kasi kahapon kadiner ko yung kagabi pala kadiner ko yung aking son, si Gabi, sabi ko, anak, ba't tumataba ka yata? Sabi niya, kasalanan mo ito eh. Bakit? Dad, ikaw nagpainom sa akin ng ultabayo eh. Ano naman kinalaman ng ultabayo? Sabi niya, haba ng tulog ko eh. Sabi ko, wag mo na magsisihin ang ultabayo kung ikaw natutulog ng mahaba. At sabi niya, lalim ng tulog ko, tsaka very vivid ang aking mga dreams. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, vivid ang yung dreams. Pero hindi sinabi sa iyo, wag ka mag-exercise. Di ba? Correct. At hindi sinabi sa iyo na gumising ka. Saka hindi sinabing kumain ka na madami. Tulog lang yung pinag-uusapan. Hindi lang yun. Sabi niya, hindi na tuloy ako nakapag-exercise. Sabi ko, kaya nga may alarm clock, di ba? Sabi niya, kahit na anong tunog ng alarm clock, hindi ako nagigising. Sabi ko, wag mo sisihin. Wag mo sisihin yung kung ayaw mong bumangon. Talagang masarap matulog, lalo na pagka ganitong malamig ang panahon. Pero sabi ko, ang pinuboost nun, hindi immune system, hindi yung paglaki ng mukha mo. Anyway, ano ang kinalaman? Actually, Kong, yung mga nag-exercise, yung mga nag-gym, yung mga physically fit, but they also feel, kapag naka-ultrabios sila, they feel more energetic because they are well rested. So kung mag-exercise siya, well, parang ang lakas ng salita na mag-exercise Tayo dalawa pa nagsabi, ano? Mag-exercise siya, you will feel more energized. Pero alam mo ninyo, ito, totoo, di ba, bumiyahe ako last week papuntang US, Sir Brian, di ba? After 72 hours, bumalik din. Alam mo, sakit sa katawan nun, ha? Pero the next day, pagkatapos na pagdating ko, nag-board ka agad ako. Naka-board na kaagad ako noong Tuesday, di ba? Oo. Yun ang epekto ng ultrabayo. Yung pala, ganun palang gagawin mo kung bibiyahe ka at dadaan ka sa sa time zone, magbabago ang time zone. Bago ka pa bumiyahe, uminom ka na.
Yeah, actually kung hindi ko yan first time na dinig, no? Yung mga kaibigan ko na madalas din mag-ibang bansa, yung isa yung presidente ng isang national organization din ng professional. Every time nagta-travel talaga siya, hindi raw pwedeng wala siya kasi nga ina-ensure niya na number one, malakas yung immunity niya. Number two, yung jet lag. Talagang ang ganda raw ng effect sa kanya, mabilis siyang nakaka-recover. Kasi di ba minsan sa aeroplano lang tayo natutulog? Kahit daw nasa aeroplano lang, nagdi-deep sleep siya. So kaya pagdating, medyo talagang ramdam niya na energized kagad siya. Kaya hindi siya, kaya lagi siyang merong dala rin. Okay. Anyway, hindi ho yan pag-uusapan natin. Kung yung physical vulnerability kapag ikaw depressed, ano, nalulungkot dahil po sa pagyao ng iyong mahal sa buhay, ano ha? Anong kinalaman niyan sa vulnerability natin, physical vulnerability, Sir Brian? Yan. Siguro kailangan nating mainawaan, yung mga nakikinig sa atin ngayon sa DCRH at nanonood, no? Ang humans kasi, tayo mga tao, we are a creature of habit. Ano yung sabihin natin? We play a routine, a crucial role to, no? So, kumbaga parang, simula pagkabata natin, we have a natural tendency to create a routine in our life. Kahit yung mga baby, no? If you would notice, yung mga baby natin, yung mga sanggol, they also live in a routine. Ibig sabihin, alam nila kung anong oras yung feeding nila, yung sleeping nila, and your interaction, no? Kung anong oras sila nag-i-interact. Even yung kung sino yung kakaharapin nila. As young as we are, humans really create habits, no? So, kumbaga, yung habit na ito kasi, nagki-create siya ng structure, security, and predictability sa life natin. So, once we have created a habit, dito pumapasok yung hypothalamus natin na siya yung nagtitrigger na ito yung normal. If things are happening outside the routine, your hypothalamus, no, yung sa part ng brain natin, will send signal to our body to either, yung ititrigger niya yung fight or flight na mechanism natin. Either lalaban tayo or lalayo or iiwas sa situation. Now, this is part of our survival instinct. So, kapag nagkakaroon tayo ng pagkayao, no, ng mga mahal natin sa buhay, may namatay na mahal natin sa buhay, or iniwan tayo, or for some reason lumayo, no, the routine in your life of meeting someone, that person, talking to that person, seeing that person daily, that is disrupted. So kung mas matagal yung relationship that we build with someone and that person dies, nadi-disrupt yung routine cycle natin. And once that routine is disrupted, kaya parang lagi nilang sinasabi, no, aside sa oras ng pagkamatay, no, yung towards the death, masakit lalo din dyan yung mga few days or weeks after the death, because this is when the body really sees ay wala na talaga, na-disrupt yung routine natin. And having said that, dahil na-disrupt yung routine natin, nagre-release, babalik ulit si cortisol natin, na pag-usapan natin to on the previous discussion. Once there's a disruption, your brain triggers the cortisol, and elevated cortisol leads to higher stress level. And when you have higher cortisol level in your body, that is the fight and flight mechanism, it disrupts also the functions of your organs. Bumababa yung immune system natin, nagkakaroon ng hypertension at iba-iba pang chronic stress, chronic-related diseases, no? Chronic stress-related diseases, dahil nga lumabas yung cortisol, dumami yung cortisol sa katawan natin. And kung Angel, kasi sa mga namatayan, no, wala yang time frame kung kailan mawawala yung grieving period nila. Some would be weeks, some would be days, but some would be forever or lifetime, no? Kasi kailangan, para makarecover sila from grief, they need to reestablish their routine. Kailangan magkaroon sila ng bagong routine without the person na nawala na, no? Kasi wala na tayong magagawa. Pag wala na sila, hindi na sila makakabalik. They need to reestablish a routine. Kaya pala meron, no, yung mga mag-asawa, lalong-lalo na yung matagal nagsama, no? Halimbawa, may biglang pumanaw sa kanila. Lalong-lalo na kung ang pumanaw po ay yung babae, ano? In a matter of time, susunod na yung lalaki. Diba? Tapos, yung ano naman, kasi bigan ko si Louie Tabing dati, nung namatay yung kanyang kapatid, matter of days, hindi naman, less than a month, sumunod din siya. Diba? So, dapat pala magbago ka ng routine para hindi mo maalala yung, yung masasayang sandali nyo ng iyong mahal sa buhay, ng iyong kapatid, di ba? Oo. Ano pala yan?
dapat, ano tawag dito, i-switch mo ang brain. Yes. You need to create a new routine. Kasi again, na-disrupt eh. So yung nabanggit mo na sumunod yung asawang lalaki or weeks after or months after, that's because there's too much cortisol in the body of grieving eh. During the grieving, it was a chronic stress. There's an inflammation in the body of that person na sumunod. Kasi yung mataas yung stress level niya eh. Kasi talagang totally disrupted. Lalo na pag close sila, kagaya na nabanggit mo Kong, totally disrupted. So possibly siya mag-hypertension or any other diseases na maging cause ng death niya. Okay. Again, how do you manage cortisol? Gustuhin mo mga, di ba? Kung talagang nakikita mo sa tuwi-tuwi na, isang bahay tinutuluyan nyo. Di ba? So how will you manage how will you lower down your cortisol? Okay, to lower down the cortisol kasi again, it's triggered by your hypothalamus when there is disruption, no? So, number one, you establish a routine. Ito yung sinasabi natin sa mga namatayan minsan, no? Naintindihan natin na mahal natin, we still respect them. Hindi naman ibig sabihin na naging busy tayo or may ginawa tayong iba, kinalimutan natin sila. It's just establishing a new life without them. So we need to lower down or establish a routine to lower down the trigger of the release of cortisol kasi tuloy-tuloy yung release nun. Aside from that, you need to still establish your immunity, make sure you still get quality sleep and you get rested. So you need to do some relaxation, mindful tayo sa mga ginagawa natin. We need to do some relaxation and achieve yung quality sleep na binabanggit natin kasi in your quality sleep, that's the time that your body balances a lot of your hormones or triggers a lot of it balances your hormones, it releases out the toxins and those things that you don't need, including cortisol. So kaya di ba minsan parang during lamay ayaw matulog, no? Naintindihan natin yon, but you also have to get a rest because your body needs to dispose of yung mga cortisols na in excess sa katawan natin. So mahalaga na pinagpapahinga, mahalaga na bibigyan natin sila ng time to cry out, no? Yung minsan yung pag-iyak natin, it also releases a lot of the pains and emotions in our body, and it also triggers us to have that quality rest. But at the end of the day, it's establishing routine, getting good sleep, no, mahalaga talaga siya. May science pala talaga yung yung dapat na nagpapahinga ka during lamay, 'di ba? At saka sabi ng iba, hindi ilang linggo na lang 'to, titiisin ko na lang yung puyat. Mali pala 'yun, Kasi baka lalo na kung hypertensive diabetic, no, talagang problema yan kasi pag diabetic ka mababa immune system mo. Kaya nga 'di ba maraming parang nagkakasakit talaga halos after the lamay, no, or the time that their loved ones have departed. It's part of the grieving. Kasi tandaan kong Angel, again, wala ngang length yan kung hanggang kailan ka makaka-reestablish ng routine mo. But we need to remember those who have departed us, wala na I mean, kahit anong gawin natin, hindi naman talaga sila babalik. So we need to reestablish our life here because, it's an honor as well to them, no? I remember kong my mom kasi passed away early part of this year. That's what we have discussed among the family, no? Nung nagpaalam din kami kay mami, no? Lagi namin sinasabi na parang lagi niya sinasabi na kasi cancer no? So sabi niya sa akin, you need to continue na hanggang dito na lang siya. It's also an honor for our departed loved ones when we reestablish our life. It's not forgetting them, but it's for our own good as well and continuing the legacy. Ayan. Okay. So para ho doon sa mga dadalaw sa kanyang mga mahal sa buhay, sana naka-move on na kayo, ha? At sabi nga ni Sir Brian, reswitch nyo lang yung sistema ho ninyo kung kayo ho nalulungkot pa dahil sa pagpanaw ng inyong mahal sa buhay. Pero importante, dalawin nyo ho sila ngayon. Kung hindi, sabi ho nila silang dadalaw sa inyo. Mamayang gabi. Lagat tayo doon. Sir Brian, maraming salamat, ha? Oy, teka muna. Thank you so much. Sabi po ni Oriel Manalang, saan daw ba makaka-order ng Ultabayo? Ay, punta ko kayo ng Mercury Drug. Pinakamalapit na Mercury Drug. In most Mercury Drug Store, meron siya, no? Plus, again, Lazada, Shopee, it's always available. Ayan. Okay. Magandang umaga din po sa mga taga-Washington. New Washington, Aklan. Thank you, Brian. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you, Angel. Ingat. Thank you.
Umaga, Pilipinas. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Baka kayo po may mga importanteng lakad. Huwag kalimutan din po magbaon ng family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin balunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yan po yung isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa o hayog gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. At doon sa kaibigan kong nagtatanong kung ang idol ko daw ba ay si Andres Bonifacio. Dahil daw sa buhok, walang iya ka. Sa dami na pwede mo mapansin yung gupit ko pa ngayon. Napag-ahalata tuloy tayo hindi nakaligo. Oras sa buong kapuluan. 17 na makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas. Masantosyo, Kabasan, si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa San Carlos City, Pangasinan. Kasama na natin si Congressman Romy Acop ng Antipolo Rizal. Kong, magandang umaga po sa inyo. Angelo, magandang umaga rin sa iyo at kayong marami mong tagapakinig at tagapanood. Pasensya na kayo. Alam ko nasa biyahe ho kayo. Dinistorbo namin kayo. At importante lang marinig yung inyong pananaw. Totoo ba na napakarami ng police general sa kasalukuyan? Siyempre naman dahil napakaraming mga pwesto para sa mga general. Pangalawa, kasi kung titingnan natin yung batas sa Angelo, creating the PNP, merong kapangyarihan kasi yung hepe ng Philippine National Police na magtatag ng isang unit ng PNP. Pero may isang kondisyon. Ang kondisyon, dapat hindi magiging general yung rango nun. Teka muna, bakit sabi ho ng nanggaling mismo sa kalihim po ng DILG? 133 daw ngayon ang mga police generals natin, pero dapat daw 25 lang. Laki ng disparity naman yata noon, Kong. Yung 25 lang is siguro hindi ugma doon sa mga units na dapat mayroon ng PNP doon sa Republic Act 6975. Okay. Kasi doon sa batas na yon nakalagay po kung ano yung mga units ng PNP at saka ano yung mga ranko ng mga yon na maging general. Pero di ba yung taon-taon dumadaan ang budget deliberation po ng PNP sa inyo po, ano ho? Yes. Nakikita ba ninyo yung pananaw na top-heavy na masyado ang PNP ngayon? Sa dami daw po ng general? Tuwing budget hearing, sinasabi ko, kasi kung titingnan mo doon sa batas, sa RA 6975, RA 8551, na nagdidil sa Philippine National Police, nakalagay doon na dapat itong PNP mag-submit sa Kongreso ng reorganizational structure. Okay. Nag-submit naman sila pero hindi na-approve nung ibang kongreso nakaraan. Okay. Hindi umaabot na matapos sa plenary session namin. Reorg to reduce o to increase? Hindi, para ma-approve na yung panibagong kaya nga tawag reorganizational structure. Ganon ang... Kaya nga po, to reorg, to reduce, or to increase the number of generals? Depende kung ano na yung gusto na structural organization ng PNP. Kaya nakaraan mga taon walang nangyari ganyan. Noong 2022, pagkaupo ng ating bagong administrasyon, merong bill na nakapasa sa amin
reorganizational structure. Approve sa amin. Approve din sa Senado. Sa Senado. Approve din sa BICAM. But vinito naman ni Presidente. Yun nga yung isa sa sinabi. Napakaraming may mga units na dapat hindi nandun. Ganun ang ang pagkabito ng ating mahal na Pangulo. Pero ibinalik ng Presidente sa Kongreso yung bill na yon. Hindi ko na alam kung nasaan na ngayon yung start ngayon ng bill na yun na binito. Teka muna, Kong, kasi noong panahon nyo, gaano karami lang po ang general? Ay kung ano lang yung mga nasaad doon sa Republic Act 6975. Kasi ngayon, ang daming general na walang tao. Kasi nga, Angelo, merong provision sa batas na yon na yung Chief PNP pwedeng mag-create ng units. Okay. Diba? So may kapangyarihan siya. Kaso, ang kulatilya nun is provided it shall not be headed by a police general. Pero ang nangyayari, police general ang nakaupo. Yung pag nakaupo doon sa unit na yon, promote, pinapayagan naman ng NAPOLCOM. So ibig sabihin, kung nasa kanya yung kapangyarihang bumuo, may kapangyarihan din ang PNP chief to dissolve. Hindi expressly na nakalagay doon sa kwan. Pero yun dapat ang ibig sabihin nun. If you have the power to create, you should have the power to dissolve. Dahil create mo ngayon dahil may pangangailangan yung PNP ng unit na yon. Kasi ang hirap doon, Kong, di ba? Kung halimbawa gusto mo lang bumuo ng ng isang unit to accommodate MISTA. Hindi, kasi ngayon malapit na yung transition natin na wala ng PMAer, di ba? Magiging PNPA na graduates na yung karamihan, o yung mamumuno. Mga mahigit 20 na lang yata yung natitira. Oo. So, halimbawa, ang objective mo ma-accommodate nga yung MISTA mo, magdadagdag ka ng unit kahit na wala talaga itong office. Paano budget nga pala nun? Kaya nga nagrereklamo yung DBM tungkol dyan dahil yung imbis na triangular yung officer structure ng PNP, kumbaga sa sanga-sanga na. Siyempre, pagka nagretiro yung nakaupong general doon, titingin nyo yung mga lower ranking, teka, magre-retire si general doon, di ba? Ambisyonin nyo yun. Tungtong din siyang general. Kaya, sa akin, tama rin siguro yung sinasabi ni Secretary ng DILG, Secretary Remulla, na siguro i-streamline yung organization. At may mga units naman na pwedeng pagsamahin Halimbawa, yung forensics at saka si IDG, pwedeng pagsamahin yun dahil kasama yung forensics sa investigasyon Tsaka dati naman talagang isang unit lang yan ganun na nga po. Kasi yun na nga. Kasi dumami yung numero ng officer corps ng PNP nung dumalaki yung graduates ng PNPA, may mga direct commission pa from other sources, tapos yung mga lateral entries ng mga abogado, mga ingenyero, ganon. Nako, talaga pala. Oo. So ito, kasama ho ito sa mga i-review ninyo kung pagbabalik ng Congress. Kasi nanggaling na mismo sa kalihim ng DILG. Kung yung binito na bill ng mahal na Pangulo i-refer sa Committee on Public Order and Safety na kung saan nanggaling yung binito na bill, yun, makikita na yan. Oo. Para malaman natin ilan talaga ba ang ideal na bilang ng mga generals, Kasi kung dami nga naman, walang tauhan, wala masyadong ginagawa, baka mas abala ho sila sa pag-golf kaysa sa siguro, paghabol sa kriminal. Ang sa akin dyan, para maumpisan na nila,
dapat pag-aralan na ng NAPOLCOM at saka PNP yung ano yung mga units na create nila unang-una na hindi na kailangan ngayon. Oo nga, oo. Pangalawa, pag-aralan nila kung ano yung unit na pwede nilang emerge para maging isang unit. Oo. Yan muna ang pag-aaral nila. Tapos gumawa na sila ng reorganizational structure na ayon doon sa kagustuhan ng kanilang secretary. Tsaka sa pangangailangan ng publiko, di ba? Yun na nga. Kaya iniligay yung yung provision sa Republic Act 6975 na yung Chief PNP pwedeng mag-create ng unit para i-address kung ano man ang panibagong problema na hindi kaya ng mga existing na police units. Okay. For example, yung anti-cybercrime. Yun, bago yun. Wala namang cybercrime, di ba? Oo. Kaya nag-create ng nung dumarami ang mga cybercrime at i-implement yung batas sa anti-cybercrime law. So, ang ginawa ng PNP, nag-create sila, pero ang nila is ginagawang general. Hindi dapat kasi coronel lang ayon sa batas eh. I see. Pinapayagan naman ng NAPOLCOM. Oo. Sige, intayin ho namin ang magiging development dito, Kong. In the meantime, ingat po kayo dyan sa inyong lakad. Alam ko nasa probinsya ho kayo. Oo. Pauwi na. Dahil mag-uundas na bukas. Sabagay, tapos bubukas na sa Lunes yung kamera. Dahil pagka hindi ho kayo dumalaw kay ma'am, baka kayong dalawin. Ayun na nga. Teka nga pala, Kong. Maiba ako. May lalaban ba sa inyo sa Antipolo? Wala. Wala na naman. Sabagay. Wala po. Pagka talagang magaling, walang lumalaban. Sana. Para suntok sa buwan yun pagka nilabanan ka. Kong, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you. Nagpapasalamat din ako, Angelo, sa opportunity na binigay niyo po sa akin. Apo, ingat po kayo. Ingat. Sige po. Ingat din po kayo. Si Congressman Romy Acop ng 2nd District ng Antipolo. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, kinakailangan talagang ma-resolve ho ito sa lalong madaling panahon dahil para tayo nagwawaldas ng pera, di ba? May opisina, tapos wala namang ginagawa yung general. Parang din ito, parang PhilHealth. Ang dami-daming vice president, halos lahat ng region may vice president. Pagkatapos, hindi pa rin na-utilize yung pondo. Anong nangyari? Di ba? Kita ho ninyo. Ano nangyari? Yung pondo, sumobra, hindi nagamit, isinauli sa National Treasury. Pero ang dami pang mga serbisyo na dapat nilang naisa sa katuparan o nasasagot. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat bawasan na rin ho yung mga general, yung mga vice president ho ng PhilHealth. Ay, nako. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Italy. At sa mga suki natin sa Santiago City, Isabela po yan. Dahil magnabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. At magandang umaga din po sa mga kababayan nating nag-aantabay ng latest sa Bagyong Leon. Maya-maya makakasama natin ang Pag-asa. Ay, ito na pala. Kasama na natin si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning. Good morning po, Sir Angel, at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Huling namataan yung sentro ng mata ni Super Typhoon Leon sa layong 100 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot sa 195 kilometers per hour, pagbugso na umaabot sa 240 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito, pahilagang kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. As of 5 a.m. today, nakataas pa rin itong tropical cyclone wind signal number 5 sa areas ng Itbayat at Basco. Signal number 4 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, signal number 3 sa areas ng Babuyan Island, Camiguin Island, Calayan Island at sa bayan ng Santa Ana. Signal number 2 ang nakataas sa rest of Babuyan Island, sa rest of Mainland Cagayan, northern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at Ilocos Norte. Signal number 1 naman dito sa rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Abra, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, northern and central portions ng Pangasinan, northern and eastern portions ng Nueva Ecija at itong northern and central portions ng Aurora.
Kaya sa mga areas na ito, especially dito sa extreme northern Luzon, ito yung mga areas na under wind signal number 3 pataas. Maging handa tayo sa posibleng banta ng malalakas na hangin dala ng hagupit itong si Bagyong Leon. In terms naman of heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo, makakaranas po rin tayo ng intense torrential rains dito sa bahagi ng Batanes, samantalang sa rest of northern and central Luzon, makakaranas naman tayo ng moderate to heavy with at times intense rains. Kaya sa mga areas na ito, maghanda rin tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin na for the next 24 to 48 hours itong ang areas ng northern at central Luzon at itong kanlurang bahagi ng southern Luzon makakaranas tayo ng mga malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Leon. At sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning rin tayo nakataas sa dagat baybay ng northern Luzon at sa eastern seaboard ng central Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas rin tayo ng maalas na kasanapakalong karagatan na dala ni Bagyong Leon. Mag-ingat rin tayo sa posibleng banta ng storm surge o yung daluyong ng bagyo sa areas ng Batanes at Babuyan Islands. Kaya especially dito sa coastal communities, maganda tayo sa posibleng pagtaas ng ating mga sea levels. Sir Angel? Yan, maraming salamat. Dan, may nakikita kami cluster naman, nasa labas pa ng PAR. Ano naman to? Ano bagong LPA? Sa ngayon, wala pa naman po tayong any low pressure area under monitoring, Sir Angel. Okay, cloud cluster formation lang siguro ito. Sige. Thank you. Maraming salamat, Dan. Ingat. Salamat po. Good morning po. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, at sa mga kababayan natin pauwi ng Pilipinas, again, ang ating pong pakiusap, huwag na ho kayong magbaon ng imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Yan po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil ito po ay talagang tinulungan ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sa mga panahon ngayon na nangangailangan ng suporta ang ating mga magsasaka, simple lamang po ang gagawin natin. Tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate, 100% gawang Pinoy. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga taga-barangay 491, dyan po sa may Dangwa, Maria Clara, Maynila, ang tabayanan po ninyo, nag-iikot na dyan si Sherwin Alparu. Maganda umaga, Pilipinas! 37 makalipas ang alas 5. BioFlu. Ronald, good morning. Good morning, Sir Angel. Oo, kailan, saan tong, ano itong mga areas na maapektuhan ng water interruption? Tama kayo, Sir Angel. Ipinaalam po natin sa ating mga customers dyan sa South na pansamantalang magkakaroon po ng water service interruption sa ilang bahagi po ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Bacoor at dyan po sa Imus sa Cavite. Iyan po ay mararanasan sa iba't ibang oras at duration mula po yan mamaya, November 1. Biyernes po, araw po yan ng Undas, hanggang kinabukasan na po yan, Sir Angel, November 2, Sabado naman po. Sir Angel, ito po ay para bigyang daan yung ilang maintenance at repair activities na aming gagawin, na nangangailangan po ng pansamantalang
shutdown ng aming mga planta dyan sa Muntinlupa. So bukas pa ito kailangan po Bukas mag-uumpisa. November 1, yes po. Uumpisa po yan November 1 hanggang kinabukasan na po. Okay, sige. Importante dito, maabisuhan natin. Ano ulit? Muntinlupa? Ilang bahagi po ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Bacoora at ang Imus po sa Cavite. Okay. So magdamag buong gabi at saka magdamag walang tubig. November 2 na ang balik. Tama po kayo, Sir Angel, pero magkakaiba po yung oras at duration po na yan. Kaya atin pong pinaalalahanan yung ating mga kababayan na bisitahin po yung ating website o kaya naman po sumilip sa ating social media accounts para makita po nila yung eksaktong oras at ang duration ng kanilang water service interruption sa mga lugar na atin pong nabanggit. Ronald, thank you. Maraming salamat for joining us. Magandang umaga. Salamat po. Si Ronald Mendoza. Samantala, mga tinamaan ng Bagyong Christine, maaaring muling bahain. Epekto po naman ng Super Typhoon Leon ayon po sa Office of Civil Defense. Detalye ng balita mula kay Idniel Parosa, RH52. Idniel. Kuya Angel, nagbabala ang Office of Civil Defense na makakulit ang pagbaha sa mga lugar na una ng sinalanta ng Bagyong Christine. Ayon kay OCD spokesperson Director Ed Posadas, posibleng makaranas ng kung tawagin ay reflooding ang ilang area dahil sa epekto ng Super Bagyong Leon. Maliban kasi sa malakas na hanging dala ng bagyo sa Batanes, magdadala rin ang pag-ulan ng Leon sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Pinangangambahang umabot sa 2.5 million hanggang 5 milyong katao ang maapektuhan ng super bagyo. Pero handa naman ang food packs ng DSWD para sa relief kaugnay nito. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Idniel. Inalerto naman ang Condrona Party List ang publiko laban sa bantanang leptospirosis. Lalo't baha pa rin sa mga lugar dahil sa Bagyong Christine at ngayon ay nananalasa naman ng Super Typhoon Leon. Iginiit ni Attorney Fiona Aitona ng Comadrona Party List ang paalala ng Department of Health na maaaring pumasok ang leptospirosis sa katawan ng tao sa pamamagitan ng sugat, mata, bibig o ilong. Kung hindi niya maagapan, maaari itong mauwi sa kidney damage, meningitis, liver failure, pagkamatay, ayon naman sa US Centers for Disease Control and Prevention. Sinabi ni Attorney Aitona, nasa 1 milyong kaso na ng leptospirosis ang naitatala sa buong mundo kada taon at halos 60,000 naman ang namamatay. Sa Pilipinas, nagbabala ang Department of Health na sisipa ang kaso ng sakit sa susunod na 2 linggo matapos na manalasa ang Bagyong Christine. Paalala po ni Attorney Aitona na kagaya ng tao, kinakapitan din ang mga hayop ng leptospirosis sa pamamagitan ng contact sa kontaminadong ihi o body fluids na nasa tubig o lupa batay din sa US CDC. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga nurse, comadrona, pharmacist, mga doktor at mga researchers at iba pang mga professionals na nagnanais garantihing makakarating hanggang sa malalayo at liblib na lugar ang basic health services. Katuwang naman ang tangkapan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, sinulunsad ng Tingog Party List sa pangunguna ni Congresswoman Yeda Romualdez ang isang relief operation sa Barangay Putatan, Muntinlupa. Umabot sa 859 families o 2,875 individuals na naapektuhan ng Bagyong Christine ang naabutan ng tulong sa isinagawang relief operations na naglalayong makatulong sa agad na pagbangon ng mga ito. Piniyagni ng Tingog na patuloy ito magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Ayan. Namamas ko nga si Sherwin Alparo sa Barangay 491, Dangwa, Maria Clara, Manila. Sherwin, sinong nahuli mo? Yes. Good morning, Angelo. At dito nga sa Dangwa, dahil nasa Dangwa tayo talaga namang espesyal dahil napakaraming bulaklak. At sino naman makakaisip na pwedeng ilagay na lamang sa nicho, sa lapida, itong arrangement na ganitong klase. O tignan mo, pangalan mo na lang ang hinihintay, di ba? Sa bulaklak na ito, magandang arrangement. Dahil, ready na, isasalpak na lang ito sa lapida. Oo nga, ano ha? Diba? Standard na standard yung size, ano? Pwede pa lang ganito na arrangement dahil kapag ikot ko dito sa Dangwa, dito ko lang nakita, Kuya,
Ang pangalan mo? Ikaw gumawa nito? Tama sir, ako si Joven Rojas Lubiano po. O ikaw may pakanaan nito. Mga uso, ganito na usong ngayon? Opo sir, ano kasi sir, yan lang kasi yung nakita ko na pwedeng maiba sa lahat dito sa nag-experience pa daw po. Hindi mo lapitan na lang yung ilalagay, di ba? O kaya isabit nyo sa harap ng bahay, sa pintuan, para patatakot ka naman dun. Pero ang dami na, Angelo, na talagang last hour namimili ng mga kakaiba at mga unique na mga disenyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa. At pinakauso nga rin dito yung mga bulaklak na may pailaw. Yan, may kasama ng LED. Kaya naman pag sinindihan mo sa sementeryo sa gabi, talaga ng mga kumikinang-kinang. At yung gantong arrangement na may mga dried flowers sa kasama, mura-mura mo na makukuha na dati. Kung namili ka dito ng mga nakaraang araw na October 28, 29, 30, nasa 1,500. Ngayon, 1,000 na lang yung mga gantong arrangement na malalaki spread. At yung mga gantong maliliit naman, mabibili na lamang sa 300 piso. Yan. So, doon sa mga mahabol pa, mamimili pa ng mga bulaklak, ay napakarami pa pong bulaklak na pwede nyo mabili dito po sa Dangwa. Na dati pa lang terminal ng Busat, hanggang ngayon meron pa rin na maandar na mga Dangwa Tranco bus. Yan, dito yan. Pero, ito matindi, Angelo, dahil sa stall na ito, malakas ay nakikinig ng DZRH o sa pagtitinda nila ng bulaklak. Ayun, meron silang radyo. Ayan, Ayan, kitang-kita, Ayan, lakas, radyo talaga, ha? Hindi, Tatay, pangalan niyo po? Ernesto Agustin. Si Tatay Ernesto Agustin, sa inyo yung radyo? Akin po. Palagi kayo nakasunin sa DZRH? Opo. Habang nagtitinda yung mga kamag-anak nyo rito ng bulaklak, yan para sa Ondas. Oo. At bakit DZRH pinakinggan nyo, Tatay? Ako, suki ako ng DZRH at sino po ito mga announcer tuwing umaga? Si Angelo Palmones. Angelo Palmones! Dahil si Angelo Palmones, paborito mo, meron kang 1,000 pesos. Ay, salamat. Maraming salamat to. At dahil bumabagyo ngayon, gusto namin protektado ka sa bagyo. Sa mga ulan na dadapo sa'yo, hindi ka dadapuan kapag suot mo gamit mo ang DZRH umbrella. Ay, salamat. Maraming salamat. At syempre, hindi lang yan, meron ka pang grocery. Ayan, galing sa DZRH. Thank you. Salamat to. Maraming salamat to. Ako yung Angel, si Tatay, pangalan mo ulit? Erning po. Tatay Erning ng dito sa Dangwa. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Para sa ating DZRH, Pasko Panalo Promo. Ice number 6, Sherwin Badalfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, sino yung nakaputi na nandyan sa likod mo? May parang nakaputi. Anyway. Hindi, nagbabarsilyo. Paano man ako? Mahaba mo, kaya yan, Boses ko lang yung mukhang aso. Pero walang asong dito sa Dangwa. Dahil marami dito bulaklak. Dito mo, Angelo, itong mga ganitong arrangement, pag sa presyo na, 700 na lang. Napakaganda. Tignan mo, may carnation, may moms, may mga orchids. Sherwin. Napakamura na lamang ngayong oras pamili. Yes, Angelo. Kailan birthday mo nga uli? Sherwin. July 13, hindi November 1. Hindi, July 13. Sige, padalhan kita ng ganyan, ha? Para mas gusto ko yung tinaw na kanina pinakita. Sige. Thank you. Yung lang sa leeg mo. Yan, di ba? Yung mga gano'n klase na mga aray. Kaya naman. Sa mga nais na lagi ito po ito kay Angelo Palmones. Maganda umaga Pilipinas. So DZRH, RH number 6, Sherwin Badalfaro. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakasimangot daw si Tatay. Hindi pa kasi naaabutan. Maganda umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang, 6 ng umaga. Na lamang bago mag-8 na umaga, oras na para tayo po yung mag-ultamayo. Ano ba yung ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Yan po ay sumailalim sa napakahabang clinical trial sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito para itaboy po yung mga toksin sa ating katawan. Pagpasok po sa ating sistema, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Available po ang ultamayo sa lahat ng Mercury Drug, Amesco Drug, Joann's Pharmacy at Curamed. Available din po sa Lazada at Shopee.
Siguraduhin lamang ho natin na yan po ay galing sa Teoxys Health Measures. Ang mahalagang paalalang ultrabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 110 ang mga automated counting machines na tapos na ng Miro System Company Limited. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Morning, Kuya Angel. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia na natapos na ng Miro System Company Limited ang paggawa sa 110,000 mga automated counting machine na gagamitin sa 2025 midterm election. Ayon kay Garcia, nasa Port of Busan na sa South Korea, ang nabanggit na mga makina ito ay handa ng ibiyahe patungo dito sa Pilipinas. Mas maaga niya itong natapos ng Miro System Company kaysa sa itinakdang panahon. Pagdating dito sa Pilipinas, dadalhin naman ito sa muna ito sa warehouse ng Comelec sa Laguna at Calaunan. Isasalang pa rin ito sa testing kaharap ang mga election watchdog pati na ang mga membro ng media. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. May guidelines naman para sa mga dadalaw, sa mga yumaong mahal sa buhay sa Caloocan Cemetery. Nakapaskel na sa entrance. Nandun si Edwin Duque. Ano-ano yan, Edwin? Kuya Angel, may buntag ka. Naglagay na ng Caloocan LGUs kagabi ng mga tarpaulin sa entrance sa cemetery para sa gabay sa Undas 2024. Ay kay Beralo malapitan ang mga mahalagang paalala ay kailangan na niya sundin upang mas maging mapayapa at maayos ang paggunita sa Undas ngayon 2024. Ang mga sumusunod na nakatalagang pasukan at labasan ng lahat ng mga sementeryo sa lungsod ay pinagbabawal na po yung jail ang pagpasok ng mga sasakyan sa loob ng mga papublikong sementeryo. Pinaiwas din ang paggalat sa loob ng sementeryo at ingatan yung lahat ng mga personal na gamit upang maiwasan yung pagkakawala nito. Mahigpit din na pinagbabawal ang pagdala ng mga matutulis na patalim o anumang bagay sa loob ng sementeryo tulad ng kutsilyo, ice pick at iba pa. Mahigpit din na pinagbabawal ang pagdala ng mga nakakalasing na inumin tulad ng alak sa loob ng sementeryo. Ipinagbabawal din ang pagdala ng mga paputok o mga bagay na maingay tulad ng radyo, speaker at iba pa. Mahigpit din pinagbabawal dito ang pagsusugal, pagdala ng mga gamit na susugal tulad ng braha, madyong at iba pa. Nakataskig na Kuya Angel yung lahat ng mga ahensyang gagabay sa araw ng Undas tulad ng mga DPSDM, PNP, Bureau of Protection at iba pang mga volunteer, kabilang na rito yung mga reservist ng mga sundalo sa lahat ng gate ng Caloocan. RS23 Edwin Duque nagbulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Habol na rin natin si Bal Gonzales. Bal, anong latest naman dyan sa area mo? Kuya Angel, matapos may git 10 buwan na pagtatago sa batas, abay na aresto ng 47 anyos na lalaking pumugot sa ulo ng gwardya ng Ford Balintawak Showroom noong December 25, 2023. Kinilala Kuya Angel ng QCPD o nitong si QCPD Director Police Colonel Melesio Buslig Jr. Ang suspect na si Michael Caballero, dating empleyado ito bilang driver ng nabanggit na car company. Mismong araw ng Pasko nang matagpuan ng pinugutan ng ulo na gwardyang si Alfredo Valderrama, tabing 50 anyos. Sa mismong Quezon City Hall of Justice, na-aresto itong si Caballero matapos makatanggap ng impormasyon ng QCPD na susuko na ito dahil sa ginawang karumal-tumal na krimen. Nito lamang nakalipas na 10 ng Setyembre na maglabas ng arrest warrant sa kasong robbery with homicide at karnaping ang korte laban sa suspect, kaya ito'y kusang sumuko sa tulong ng kanyang abogado. Batay sa record ng QCPD, pagnanakaw ang motibo sa krimen at naaktuhan sila ng gwardya dahilan para ito'y pukutan ng ulo. Sabi ni Director Buslig, hindi kailanman makakapagtago sa batas ang sino mang gumagawa ng krimen, kaya't ito'y nananawagan doon sa isa pang suspect na kasama ni Caballero na sumuko na rin at panagutan ang ginawang pagpatay. Val Gonzales, Kuya Angel. Maraming salamat, Bal. Oy, sa mga taga-Binangon ng Rizal, huwag ninyong kalimutan. St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangon ng Rizal. Nanahoon ninyo yung kanilang townhouse model na 2-story house. May balcony. Ang nakikita ho ninyo, 2 hanggang 3 bedrooms. Paabil ho ninyo through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos monthly amortization payable in 30 years.
Magwi-weekend, mahaba pong panahon. Makipag-ugnay na kagad kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Presyo naman ng kamatis. Ano to? Tumaas? Dumoble. Andon si Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Sumisipa na naman ang presyo ng kamatis sa Luerta Public Market sa Parañaque City matapos manalasa ang bagyong Christine. Mabibili na ngayon ito sa 170 hanggang 180 pesos ang kada kilo mula sa 90 pesos bago tumama ang kalamidad. Nagmahal din sa 170 ang presyo ng siling pansigang mula sa 130 pesos habang naglalaro sa 300 hanggang 350 ang siling labuyo. Ang carrots naman 20 pesos ang iminahalang kada kilo at mabibili na ngayon sa 130 pesos mula sa 110 pesos. 250 pesos naman ang bell pepper mula sa 230 at 140 pesos ang bagu beans mula sa 130 pesos. Tumaas din sa 140 pesos ang kada kilo ng bawang talop mula sa 130 pesos. Habang 5 piso naman ang nadagdag sa kada kilo ng sayote na mabibili na ngayon sa 45 pesos mula sa 35 pesos at 15 pesos na ang kangkong mula sa dating 10 piso lamang. Sinabi ng mga vendor na posibleng tumaas pa ang presyo ng gulay dahil naman sa inaasahan pang pinsala ng Super Typhoon Leon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Naka-overtime na tayo, ha? Susunod na po ang 2x2, 602. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angela Palmonas, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magandang umaga, Pilipinas!